I am now going to explain how to draw a 2-point perspective drawing step by step. Okay, so here's the presentation. So first step is to draw the horizon line. Okay, drawing the horizon line. By the way, para alam natin maging output natin, doon sa parallel perspective po, ang ginawa natin ay interior of the room. Interior of the room. This time, labas tayo ng room. We're going to draw a simple house. Bahay. Okay? Bahay. Pero yung sasabihin sa akin output, pwede namang mas malaking bahay. Ngayon, nangyaan natin dito, simple lang. Simple house. Okay? Sa inyo, pwedeng mas anuhin yung pag-draw yung bahay nyo. No? Pero ngayon, para lang yung sa procedures, step by step, pasundan natin, at yung principle, mapaalalahan tayo lagi kung paano gagawin. Okay? Next, after drawing the horizontal, is to mark the 2 vanishing points. And in marking the 2 vanishing points, just place it at the end of both at both ends of the line. Okay, sa dulot-dulo. Yun, sa dulot-dulo, doon nyo ilagay ang inyong vanishing point. Ito ba, ilagay mo rito, ilagay mo ron. Vanishing point 1, vanishing point 2. Kaya lang. Tuntukan lang yan, o kaya crossan nyo. Cross or tuldok. Makikita nyo kung saan. Next. Madali lang yan, tutuntukan nyo na naman eh. Next is to draw a vertical line below the horizon line. Okay, dito, magdodrawing tayo rito ng may ilalim dito, magdodrawing tayo ng vertical. Okay, below the horizon line. So, may bandang ibaba ng inyong horizon line. Parang ganito lang. Okay, do it. Ngayon lang. 5 seconds. Use your triangle to make it perfect vertical lang. Kasi nga, vertical talaga. 5, 4, 3, 2, 1. Next is draw receding lines. Draw receding lines from the top and bottom ends of this line. Draw itong receding. Pag sabi receding, orthogonal towards sa VP. Now, from the upper end at saka from the lower end towards VP1 and VP2. Parang ganito. Tara nyo lang. No definite degree dito, no definite degree. Parang ganito lang. Yan, towards VP2. Towards VP2. Kabila, towards VP1. Yung upper, towards VP1. Okay, do it. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. After doing that, next step is to establish in the face of this structure on the left and on the right. Ibig sabihin, hanggang saan ba rito yung gusto mo? Sa may left part na ito. At hanggang saan dito yung gusto mo? Sa may right part na ito. Okay? Kung hanggang saan yung gusto mo, you draw a vertical line from there. Parang ganito. Bawa, yan, hanggang dito kung gusto. Yung lapad dito. Ayan, draw ko ng vertical line dyan. Sa kabilang side, ganoon din. Hanggang dito kung gusto, draw ko ng vertical line dito. Vertical line, ha? Sige, make it exactly 90 degree. Do it. You have 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So dito, after doing this, maalinag mo na ito yung pinaka-front surface at ito yung pinaka-side surface. Ngayon, paano gawin yung pinaka-top? O, ganito lang naman. You just have to draw line from the rear part. Ito, from here, mag-drawing ka papunta sa BP2. From here, drawing ka papunta sa BP1. Parang ganito. Yan. Tapos BP2, ito naman, towards BP1. Okay, tapos, yun yung pinakakuha nyo. Ay, sorry.
Ito yung pinakaibabaw mo. Pero huwag yung ninawan ha, malabo lang. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Okay. Next, establish mo natin yung yung pinaka-back of the object at saka yung pinaka-left side. Parang itong gagawin mo muna, no? Ito, project ko papunta doon. Ito, from here, project ko papunta sa, o mag-orthogonal na ako towards sa VP2. Trend towards VP1. Yan. Towards VP2, towards VP1. Okay? Tapos, yun, iano ko na to. Ibuhid ko na to. Pag yung corner ko dito sa taas dito, tsaka corner ko sa baba, pag ibibit ko na sila. Medyo linawan ng konti, pero huwag matiin, huwag mo na matiin. Ginagawa pa na natin box. Keep in mind, what we're going to do is a simple house. Okay? A simple structure of a house. Lagyan natin ng bintana yan, tsaka pintuan, tsaka bubong, syempre. Okay. Okay tayo magpatuloy. Now, we're going to draw the roof. Okay? Roof muna tayo. Roof. So, ang gagawin natin, para malagyan natin roof, first, yung pinakagitna muna ng roof, yung pinakagitna ng tukod muna. Okay? Yung ating gagawin. And to be able to do that, kukunin natin yung gitna dito. Okay? Yung gitna nito. Kaya lang, ito po ay perspective ha. Sa perspective, hindi mo kinukuha yung gitna by measuring it mechanically and dividing it by 2. Let's say na ito ay 5 centimeters. Okay, hindi lang ang hulog ng gitna nito ay nasa 2.5. Hindi ganun sa perspective. Hindi. Okay, ganito gagawin natin. You're going to draw an X or crossing line from corner to corner of this surface. Parang ganito. Parang wala pa naman ng mga linya. Yan. Yan, ganito ko. Look. I draw an X line or crossing line from this corner to that corner, from this corner to that corner. No. Then, ginawa ko rin sa likod. Ito. On the rear part, ginawa ko rin ng corner to corner, corner to corner. Para makuha yung gitna. Do it. Okay. Next. Pag-drawing ako ng vertical line, perfectly vertical line ha, using your triangle, flat on the base, tapatan mo itong cross-section na ito. Tapatan ang cross-section ito and start drawing a vertical line. Here, vertical. Okay? Vertical. Kung gaano mo kataas gusto yung bubong, hanggang doon mo lang i-drawing. Okay? Kung gaano mo kataas gusto yung bubong, hanggang mo lang i-drawing. So, it's up to you. Pwede kayo magkaiba-iba. Then do the same on the other end. Dito rin, sa likod. Magganon ka rin. So, 2 vertical lines from both axes. Okay. Siyempre, yung bubong natin dapat magkapantay rin yan sa harapan at sa likuran. Again, you will not do it mechanically. Nasusukatin mo to, tapos susukatin mo yun, at pagkaparemuhin mo. Hindi. What I'm going to do here is, I am going to use an orthogonal line from this end of the line towards VP2. And from this end of the line towards VP2. Bakit ko ginawa ito? Para yung magiging height ng bubong sa likuran ay kung saan tumama ito. Sabihin, ito yun. Okay, next. Ito, pwede na ako magbigay ng bubong dito. Yan. Dito. Ito siya. Sa harapan. Sa likuran, ito yun. Kung saan tumama ito, ibig sabihin na pinakaitaas dito. Sa likuran. Look, from here. Yun. Saka yun. Okay, do it. Ayun na. Pinakaibab kung saan tumama yun ha. Kung ka mag-start pag-drawing na. Do it. Next. Yan na. Pwede nilawin natin itong part na ito. Yan. Bubong. Yan. Pagkaya rin yan,
Pero maganda magburamid na. So, muna tayo ng pamilya. Para hindi makagulo. Sino na rin pinakalob siguro. Binubura ka na yung loob ha. Ito, binubura ka na yung loob. Itong labas ang malit-malit sila. Yan. Pinaka-basic structure. Okay, yung pinaka-basic structure. Now, gagawin ko ito ngayon ng pintuan siguro. Yan, pintuan. Gagawin pintuan on this part of the drawing. Ito. Ang gagawin ko muna, yung drawing that, determine ko muna yung height ng door na gusto kong gawin. Okay, bawa. Ito yung height ng door na gusto kong gawin. Ito ang magagawa dito. Sa part na ito ang magagawa. So, yun. Drawing ko muna yung first edge niya. Okay? Yung first edge niya, drawing ko muna yan. Then, from here, pag-orthogonal na ako towards VP2. Yun. Bakit ko ginawa ito? Para malaman ko yung other edge ng door gaano kataas. So, yun. Papantayan ko na lang yung orthogonal line na yan. Yun siya. Then, yan, pwede ko linawan yun. Okay, do it. Muna, yung unang edge muna. Unang edge. Tapos, orthogonal. Tapos, join mo na yung pangalawang edge at saka yung upper edge. 10 seconds to do that. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Next. Sa bintana naman. Okay, bintana. Again, lagyan ko bintana rito ha. Pero una kong gagawin, mag-drawing muna ako ng first edge. Ulit muna ng bintana. First edge. O, dito. Yan. Okay? Para alam ko nasaan yung baba. Now, bago ko i-drawing yung kabilang edge, ang gagawin ko muna, itong dulo nito, ipoproject ko towards VP2. Yun. Tapos, pagka-project ko na yan, alam ko na kung saan magsisimula yung aking linya. Na mula rito hanggang dito. Importante magkapantay sila doon sa orthogonal line. Then I can start drawing the other edges of the window. O yun siya. Okay, do it. You have 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next, gagawa ko ng bintana dito sa kabilang side. Dito, gagawa kong bintana rito. Ngayon, kinakala yung bintana ko dito, tsaka dito, magkapantay. Magkapantay sila. Hindi pwedeng pasako-sako ilagay, hindi magkapantay. Para magkapantay, ito gagawin ko. I-extend ko muna itong pinakaibabaw nito. Yan, extend ko muna. Yan, ibabaw, tsaka yung lalong bintana. Yun, extend ko muna hanggang sa corner na ito. Look. Mula sa extension ko lang sa corners na ito, pupunta ko ngayon sa BP1. Kasi dito akong gagawa eh. So yan, BP1. Punta ko doon sa BP1. Then, again, start ako mag-draw yung bintana rito. Unahin ko muna yung pinakamalapit na parte. Ito. Mag-draw muna ako ng edge dito. Alam ko na yung ibabaw ko tsaka ilalim ko. So yan. Tapos, hanggang saan gusto, mag-drawing na rin ako ron. Yun. Tapos, pag-gustumin ko na. Yan. Kaya papalit siya. No. Remember, it should be aligned to the orthogonal line. And the orthogonal line should be going on the direction of the vanishing point. Do it, you have 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, okay, ayan. So, ayan, from here, from this drawing, pwede naman kayo magdagdag na. Ba, gusto doble yung edges nito. Makasunod itong presentation nito. Ayan, ba, gusto doblehin ito. Yung pinakakuha ng bintana. O, sabihin mo lang yun. From here, magpala ka. Ano muna? Estimated lang yung mga sukat natin dito. Ayan, from there,
So, here sa baba, para makapagtagay ka na, ito, tsaka ito. Ito mo na yung orthogonal line ng sa taas at saka sa baba. Okay? Tapos, ginawa na yan. So, doubling it. Gusto mo gawin parang, meron dito, sa loob. Pwede naman. Yan, gano'n yung taroon. Tapos, alam mo rin dito. Yan. Tapos, ginawa na yun. Ito, gano'n din. Mas importante ha, para mapagpantay natin ay laging sa orthogonal line tayo babase. Para mapagpantay natin yung ating mga vertical. They are not mechanically equal, but perspectively equal. Okay? Iba yung mechanically equal sa perspectively equal ha. Hindi yung susukatin, kundi susundan naman yung orthogonal lines. Yan, mga pwedeng gawin. Karagdagan. Gusto mo lagyan ng chimney dito, pwede rin naman. Makasunod dito. O yan. O dito, ginawa niya, lagyan ng loob. Presyado. Okay? So kung ano ba yung dadagdag nyo rito, it's up to you. Remember, basta ang lahat ng ating gagawin sa mga vertical, they will remain as vertical. Ha? Tapos, yung mga receding, they will always go towards the vanishing point. Papunta sa vanishing point 2 or papunta sa vanishing point 1. Depende kung saan nakalugar yung inyong gagawin. Okay, yung edges na yan. Yung mga edges na yan. Gusto mong lagyan ng edges dyan, o dapat yan, yung guhit na ito ay papunta doon. So, yung guhit papunta ron ha, papunta sa vanishing point pa yan. Yung guhit na lalagay mo rito, pag ganon, papunta sa vanishing point 2. Ito naman, yung guhit mo rito na maliit, papunta sa vanishing point 2. Yung guhit mo rito, ay papunta sa vanishing point 1. Okay, so whatever you will make sure that the lines are aligned to the orthogonal lines which are going towards vanishing point 1 or vanishing point 2. Okay? Naka-present pa ba ako? Naka-present pa. Now, I would like to show you the samples on the material that I gave sa perspective drawing. May sample dyan naman Ayan. Kita naman Ayan, sample ng ating perspective drawing na angular perspective. Ayan, pwede yung magdagdag na kayo kung gusto nyo. Pag-extend na ka ng kwarto, okay, bahig yung diskarte sa bubong, lagyan nyo ng chimney, okay, lagyan nyo ng pinakabakod dito, it's up to you kung ano pang gusto mong idagdag dyan sa gagawin mo. Okay, yung ginawa natin ngayon, practice yan, yun ang basic steps. Basta huwag nyo kalilimutan yung principle of the perspective. Ha? Kasi yung mga linya rito towards vanishing point 1, yung linya rito towards vanishing point 1. Kahit anong idagdag nyo ha, huwag nyo kalilimutan. Thumb rule, lines are either vertical or towards the vanishing point. Wala na tayong horizontal dito. Okay? Hindi katulad sa parallel perspective, meron pa tayong horizontal. Again, ito po ay gagawin, yung ginawa natin, practice yan sa Kaufman band, pero yung talagang gagawin niyo ay sa OSA paper with border and title black. Ang title niya is two-point perspective drawing. Two-point perspective drawing. Okay? Sa OSA paper yun ha. Marami kayo makikita na sample sa internet. Okay? Pero I suggest, kumuha lang kayo ng idea doon. Baguhin nyo. Huwag nyong gayahin. Huwag nyong gayahin eksakto. Maging original naman kayo. No? Kumuha lang kayo ng idea kung paano magandang gawin. But do not copy it exactly as they are.